Mga kababayan, katakot-takot na paghingi ng paumanhin or sorry ang binitiwan ni Ngiwi dahil nga sa maraming nangamatay sa bagyo. Sunod-sunod yung kalamidad ng Pilipinas. Pero parang lagi lang siyang laging may dahilan, right? Parang katulad nung binabaha ang Kamaynilaan, ang sasabihin lang niya na this is the new normal. Ganun hindi na sumusunod sa schedule yung bagyo po. May schedule pala yung bagyo. May mga lindol pa mga kababayan, nag-aalboroto pa ang bulkan, Taal, Canlaon, di ba? At dahil dyan, sunod-sunod nga yung mga lindol. Ngiwi, kaya may emergency funds, kaya may mga quick response funds, right? Kaya may mga contingency funds ang Pilipinas para sa ganyang kalamidad. Kaso mo, katatapos pa lang ng unang 3 buwan, di umano, ng 2025, so January, February, March, 80% na ng budget ng Pilipinas ang nawaldas. So, 6 trillion yun na mahigit, halos 7 trillion ang budget ngayong taon. Tapos nawaldas mo na yung 80%. So, halos naubos mo na. Bakit? Mukhang nagamit yun para, di ba, suhulan yung pipirma sa impeachment ni VP Sara. Plus, papasok na yung, campaign period na yung yung March. April, kampanyahan na rin. Mayo, elections na. So, malamang para may, di ba, mukhang napunta ang pera ng Pilipinas, hindi lang sa mga bulsa ng mga magnanakaw, kundi para sa campaign funds ng mga galamay nila. Okay? Alam niyo naman, talamak yung vote buying pero parang wala tayong narinig na naparusahan. Ngayon naman, yung ghost projects, ayun, isa rin yun, doon napunta ang pera. Kaya nga siguro may ghost projects para gamitin din sa campaign funds. May budget pala for flood control, wala namang flood control. Kung meron man, giba-giba, sira, durog, marupok. Kaya siya todo sorry dahil maraming namatay. Pero hindi siya nagsosorry na inutil siya at puro pagnanakaw ang ginawa ng mga nakaupo dahil nga hindi naman takot sa kanya mga kababayan ang mga maliliit na politiko na under kay Ngiwi, under sa executive department. So, alright. May post si Dr. Lorraine Badoy at babasahin po natin ito. Bear with me. Okay. Eto po yan. Dahil sa pagsusorry, actually, hindi naman I'm sorry ang sinabi ni Ngiwi. We are very sorry. So, plural. Ibig sabihin nito, nagsusorry ang lahat ng mga nakaupo, nag-apologize ang buong gobyerno ng Pilipinas para hindi magmukha na siya lang ang dapat na mag-sorry. Na, kumbaga, he'll take accountability to his kainutilan. Wala. Anyway, sabi ni Dr. Lorraine dito, may chika siya. When caught with his hand in the cookie jar, stealing from us, magnanakaw ka raw, Marcos Jr. He faced Congress and said, mahiya naman kayo. So, iniiwas agad niya ang sarili niya, no? Puro nakawan ang ginagawa ng mga nakaupo, imposibleng wala kang alam, tapos sasabihin mo lang mahiya naman kayo. Ano ibig sabihin? Inutil ka talaga. Hindi mo kayang magparusa, kaya nga magrarally ang INC ngayong 16 to 18 eh. Kasi 100 days nang nakakalipas at 100 days nang mahigit, wala ka pang naipakukulong. Napangalanan na si Zaldico, nagtago, hindi mo mahuli. Nahuli nyo nga sino ba yung politiko nga ulit na taga Negros Oriental? Si Teves? Nahuli nyo na nga si Teves eh. Grabe yung pagtatagong ginawa. Tapos si Zaldico, hindi nyo kayang hulihin. Bakit? Kakontsaba nyo ba? Bakit? Kasabwat nyo ba? Thinking we were stupids who would not notice that he was merely deflecting blame on his crocodile buddies and himself, di ba? Inilalayo niya sa kanya yung blame eh. Hindi ako ang dapat sumbatan, hindi dapat sumbatan ang pinsan ko or mga kaibigan niya na mga buhaya raw when he was in fact the most guilty. Ayun naman, sabi ni Doc Lorraine. Kumbaga, inilalayo yung blame sa'yo, ikaw naman ang most guilty. Kung hindi ka ang nakikinabang, ibig sabihin, hindi ka ang nagpapatakbo ng Pilipinas. Baka yung malaki ang tiyan na palaka, nakulubot ang leeg, na malaki rin ang mata.
na magaling magpa-edit ng picture, na party ng party at pa-concert ng pa-concert sa Malacanang habang binabagyo ang Pilipinas. Nakita niyo ba yung post ng babaeng ahas? May mga pa-party-party at concert na naman siya. Anyway, nag-vlog ako patungkol dyan. Hanapin niyo yung previous vlog ko. When the rage of the people threatened to swallow him, galit na galit kasi ang mga tao di ba? Nagrarally na noong September 21 at ngayon Nobyembre, ayan na naman, lalamunin ka na ng buhay ng taong bayan na ina mo ka, baka pwedeng umalis ka na sa pwesto mo. And he was cornered because of the horrendous budget he signed into law. He said, hindi na mauulit. Pwede ba yun? Hindi na ito mauulit. Dinay siya noon nung sinabi ni PRRD na most corrupt budget ang niluluto noong 2024. Yung budget ngayong taon ay pinrepared last year, 2024. Maraming blanco, may mga insertions, at sabi niya, nagsisinungaling si dating Pangulong Duterte. Ano ngayon ang patunay? Ayun na, mga ghost projects, pinagnanakaw. So, hindi ikaw ang isa sa magnanakaw? Marcos Jr., tinatawag kang magnanakaw ni Doc Lorraine. Not the lifeline of a country, not roads, bridges, schools, yes, flood control projects, not the well-being of the people he swore to serve, not the destiny of the country he had brought to imminent collapse. And now he is saying, I'm very sorry. Para palang Gloria ang dating, no? Humihingi na paumanhin dahil marami nang namatay. Wala ka nga kasing pinaparusahan, hindi ka nagtatrabaho, you're not doing your job. Ina. Hindi, yun nga, may post ako niyan na narinig ko lang din sa isang vlogger. Hanggat binabaha ang lugar niyo, ibig sabihin, kurakot ang nakaupo sa probinsya niyo, sa bayan niyo, sa syudad niyo, even sa barangay niyo. Hindi niyo dapat dinaranas ang mga baha, mga landslide na ganyan. Dahil in the past, hindi naman nararanasan ng mga Pilipino yan. Ngayon lang, talamak kasi ang nakawan at korupsyon. Kahit gaano kalakas ang buhos ng ulan, kung may mga puno pa sa kagubatan na mag-hold ng tubig ulan, lalaki ang tubig sa ilog, pero hindi yan lalabo ng todo kasi wala namang inaanod na lupa. Puro tubig lang. Naranasan ko nung ako'y maliit, mga kababayan, na grabe yung lakas ng ulan, pero ang tubig sa ilog, bahagya lang lumaki, greenish lang. Never na naging kulay lupa. Kasi walang inaanod na lupa. Noong mga panahong wala pang kinakaingin, wala pang kumakalbo ng kagubatan, nung virgin pa ang mga forest, inaabot ko pa naman yun kahit 19 years old pa lang ako ngayon. Okay? Naranasan ko noon na kahit summer, tirik ang araw, hindi nawawala ng tubig ang batis sa harap ng bahay namin. Pero nung lumaki na ako, eventually, wala na. Rainy seasons, wala ng tubig. Dati nakakapaglaba pa kami sa kanal kasi malinaw ang kanal. Ang bahay namin nasa paanan ng bundok. So expected mo talaga na may mga tubig, 'di ba, from the mountains na dumadaloy. Parang ilat lang ba mga kababayan, hindi naman ilog. May ganyan sa amin. Pero Diyos ko po, nung nagsipaglakihan kami, namatay yung ilat, yung maliit na ilog. Dati haharangan pa namin yun para magbukhang dam, para pwede kaming lumangoy-langoy kasi mababaw lang siya Yung tipong hanggang binti lang yung tubig. Pero nung mga hindi pa nakakalbo yung kagubatan, kabundukan, ay kahit summer may tubig doon. Nakakapaglaba kami. Ngayon, ano nangyari? So, ibig sabihin, may mga namumutol ng puno, may illegal logging, may mining, may kaingin. Sino ang kumakaingin ng kabundukan? Malamang mga NPA. Kasi kabundukan sila nakatira Naranasan namin na umulan, nag-landslide, ang inanod sa baha, hindi lang bato at putik at tubig, kundi mga root crops ng mga NPA na punta pa. Talaga namang pinaghaharang namin sa baha, no? Pinagsasasandok namin kayo, ginamitan namin ng kung anik-anik. Ako, ang daming kamote, mga teg. May mga nyog pa. Mga nyog, bunga ng nyog. So hanggat ganyan mga kababayan, binabaha, hanggat even sa kapatagan, kung hindi pwedeng, hindi dapat bumaha kasi trillion nga ang budget for flood control Okay, ang Japan, ang Tokyo, merong pagkalaki-laking hukay sa ilalim ng lupa nila na parang reservoir. Apakalaki talaga, no? Na doon mapupunta ang baha.
And then syempre, ipapump na lang yun palabas sa puntang dagat. Kaya hindi bumaha man sa Tokyo, sa ibang parts ng yung Netherlands, right? Yung Netherlands, below sea level yan. Pero meron silang may harang ang dagat nila para hindi mapunta yung mataas na level ng tubig dagat sa kanila at hindi bahain at nakapagpatayo pa sila ng mga bahay-bahay doon sa, biro mo yun, mas mataas ang dagat kaysa sa lupa nila. Kasi meron silang dam, okay? Meron silang flood mitigating projects, whatever, o flood control. Pangharang sa tubig, o di nagagamit nila yung lupa kahit na lubog mas mababa yung kaysa sa ilalim, kaysa sa tubig dagat. Sa Pilipinas, Diyos ko po, bakit bumaba even sa Kamaynilaan? Kasi yung mga drainage nyo dyan, mga kanal nyo, mga estero ba tawag dyan? Clogged ng basura. Yung mga binabahang probinsya na hindi naman dapat bahain, yan nga may mga illegal mining. So, ibig sabihin, inutil kang hindi mo pinaparusahan ang mga abusadong politiko, ang mga negosyante, pinababayaan yung gawin ang kalokohan, baka nga kaibigan at kasosyo nyo pa yung mga negosyante na ganyan, although legal, pero yung mga mining activities na yan, ayan ang resulta. Baha, marami nagkakandamatay, mas malaki ang magagastos kaysa kumita ang gobyerno sa mga buwis-buwis at kung anumang revenue ng mga mining na yan. Buhay ang kapalit na hindi kayang bayaran ng pera. Tama mga kababayan? Then, hindi namin napaghandaan. Yun na, sabi niya, sorry, hindi namin napaghandaan. Ang tawag dyan ay gago. Bakit? May paparating na bagyo. Hindi nyo inililikas ang mga tao. Panahon ni PRRD, anong ginawa mga kababayan? Forced evacuation. Pinwersa ang mga taong lumikas. Sa ayaw nyo sa gusto, bibit-bitin namin kayo. So, makay kayo sa mga truck, punta doon sa mataas na lugar. Ganon. O bitbitin nyo yung mga importante yung dokumento, pera, alahas, dalhin nyo. Walang maiiwan sa bahay. Ay, ating, ikaw naman ang matatakot. Nung sumabog yung Bulkang Taal, mga kababayan, hindi lang evacuation, forced evacuation din yun. Alam niyo yung ginawa ng ibang mga tao na sanay na nag-aalboruto yung bulkan na yan? Kasi parang cycle yan eh. Every 30, 40 years, nag-alboroto ang Bulkang Taal. Ang ginawa ng iba, nagtatago sa loob ng bahay. Na kunwari, walang tao doon. Kaya ayaw nilang iwan yung kanilang mga gamit, mga hayupan, ganyan. Dead man na sa amoy ng asupre. Pero pag nalaman ng mga sundalo na may mga tao, actually pinapasok ng mga sundalo. Ang ginagawa ng iba, alam ko yan kasi may mga classmates ako. Hindi lang kasi about bagyo yung evacuation eh. Yung mga classmates ko ang ginagawa, pag yung mga sundalo papasok na sa bahay or compound nila para halugugin kung may tao sa loob, lilipat sila sa bahay ng kapitbahay nila or kamag-anak nila. Ganun ang ginagawa. Pag doon na ulit ang punta ng sundalo, balik sa bahay nila. Kung meron pang naiwan doon, lipat ulit. Kumbaga kumikilos. Although may pasaway, kumikilos. Walang pakialam eh. Tapos sasabihin mo hindi yun anong pinagagagawa mo? Akala ko ba sisimulan mo yun? Akala ko ba itutuloy mo ang nasimulan ni PR? Haven't you learned the lessons of a good leader from PRRD? On how he performed? Anong pinagagawa mo ng panahon si Tatay Digong na nakaupo? Wala ka namang trabaho? Hindi ka nag-observe? So, bakit hindi mo alam ginagawa mo ngayon? Tapos sorry, kasi hindi nyo napagandaan? Okay nang ina. Like he's not talking about children scrambling on the roof as the swirling water rises, babies swept away, may mga inanod mga kababayan. Sa post ni Dr. Mahaba to no? Ayan ang pagmumukha ni Ngiwi. I'm sorry, hindi na mauulit. Yung tungkol sa mga kano to, no? Okay. He follows orders from the shits. Sunod-sunuran ka lang daw, Ngiwi, sa utos ng asawa mo. Ng mga tropa mong nyodik. Sino yung tropa? Sino yung Voltes 5? Sino yung mga tropa ni Ngiwi na inilagay niya sa posisyon pero mga abusado rin at nagpupulvoron din? Who figured out they can make a killing out of him and prop him up. All he can offer a grieving nation is, I'm sorry, hindi na Are you sure na hindi ito mauulit?
A person, sabi nga, who expects a different results by doing the same thing is what? Stupid. Kung inaasahan mo na hindi na yan mauulit, dahil, pero wala ka pa rin gagawin, mauulit yan, ngiwi. Kung hindi ka maghihigpit sa mga mining, ganyan, di ba? Kung hindi ka kikilos prior sa kalamidad, prior sa pagtama ng bagyo, at kung ano pa man, mauulit at mauulit yan. Nangangako ka na naman. Nangako ka na nga nung eleksyon eh. Ibibigay mo ang 20 pesos na kilo ng bigas. Nasaan ang 20 pesos na kilo mo? Oh, he's only sorry because it cuts into his snorting. It cuts into his his snorting time. Ask any addict. Oh, addict ba si Marcos Jr.? Addict daw eh. Ask any addict and that's what they'll tell you. They live for one thing and one thing alone. The next hit. Oh? Kumbaga, nabubuhay ka lang para sa susunod nyong session. Yun ba yung sinasabi ni Doc Lorraine? You're looking forward to the next day because excited ka lang na magpulveron. Tama ba? Yun ang sinabi ni Doc Lorraine. Yun lang yung motivasyon ni Ngiwi. Hindi siya motivated, hindi siya inspired every day and for the next days of his term to serve the people. Para bang ang tamad niya. Di ba ganun dapat yun? Kung ikaw binigyan ng power, kung ikaw may resources, dapat excited ka each day. Bukas ano kayang ipagagawa ko? Kasi, biro mo yun, may power ako. Pag inutos ko na linisin ang mga estero, linis, oh, galing. Pag gusto ko magpagawa ng world-class na tulay or, di ba? Or whatever. Park, nagagawa kasi may budget kami. O, kung gusto ko na magkaroon ng underground cabling system para hindi na masakit sa mata yung mga kable ng kuryenteng delikado pa, nagagawa, gumaganda ang lugar namin. Ano kaya ang susunod ko ipagagawa next time? Kasi everything is possible because of my power and the resources that was entrusted to me by the people. Di ba ganun yun mga kababayan? Ako nga mga atit kuya, no? Minsan nag-ano ako, nagfa-fantasize ako, nangangarap ako na gusto ko yung bayan namin, gusto ko kasi nakikita ko sa ibang bansa eh, di ba? Ako nakikita ko, ay, ba't hindi naging ganitong Pilipinas? So, naglo-look forward ako na kahit yung barangay namin, gusto ko yung ARCO man lang ba? Yung ARCO, yung Welcome to Barangay Kineme, gano'n, no? Gusto ko ano yun, no? Yung talagang grande. Yung para kang papasok sa isang kingdom, mga ganyan. Statement, di ba? Gano'n. O, para ma-recognize yung lugar, parang ang bongga ng bayan na to or kahit ng barangay na to, no? Gusto ko yung church namin, yung tipong international ang design, no? Yung tatatak, statement, landmark. Hindi pwede yung pucho. Gusto ko yung simbahan namin, yung mga mala Sagrada Familia, mga ganun ba? Yung mala, yung sa Turkey, yung parang mga bilog-bilog yung bubong, yung parang dome ang bubong. Gusto ko ganun. Parang cathedral ba? Gusto ko yun. Gusto ko yung kakalsadahan namin, puno ng may mga street lights, tapos may mga pine trees sa gilid, ganoon. Tapos nung lumalaki kasi ako mga kababayan, yung irrigation namin dumadaan sa gilid ng kalsada. Wala na yun ngayon kasi nga alam niyo naman ang DPWH mayat-maya nag-renovate ng kalsada. Pero when I was younger, yung irrigation nasa gilid rin ng kalsada. So para siyang may kanal ba? Na ang linaw nung dumadali na tubig kasi galing naman sa ilog yun, pinapump packet sa kalsada. Tapos dinidistribute yun sa sa mga iba't ibang purok ng barangay. So nagpapaanod kami ron ng mga bangkang papel at ang linaw, naliligo kami ron. Magpapo lang siya mga hanggang tuhod na parang kanal nga sa gilid ng kalsada. Pero ang linaw ng tubig. Ay talaga namang nakakasaya mga ate at kuya. Tapos may mga halahalaman. Wala na yun ngayon. Kasi kurakot yung mga nakaupo eh.
Gusto ko ng beautification. At least yun lang yung gusto ko, di ba, sa barangay namin, sa bayan. Gusto ko ang lugar namin maganda, modern, parang Emerald City, ganyan, di ba? Na pagka dumaan ng mga tao doon, naamis, anong barangay ito? Ang bongga-bongga. Parang okay ang parang mayaman ang mga tao dito, pero yung para gastos lang ng barangay. Gusto ko rin yung gym namin, yung basketball court, ganyan, 'di ba? Yung parang yung shell ng pearl ang stage. Kung ano-ano na yung ini-imagine ko for our barangay, nangangarap lang ba ako? But I am not a public servant. I'm just, dreaming of, sabi ko, one day kapag yumaman ako, gusto ko ganito. Hindi pwedeng ang barangay namin mukhang mahirap. Kasi yung barangay namin, marami naman doong mga mangingisda, marami namang farmers, 'di ba? Pero yung mayayaman sa lugar namin, yung mga nagsisipag-abroad lang. Hindi naman umaasenso ang buhay ng mga magsasaka lang dun, mga magbababoy, ganyan, mga magmamanok. Hindi naman umaasenso ang mga buhay, mga nagtatanim ng mga gulay prutas. Hindi, pang-survive lang araw-araw. So ang mayayaman sa lugar namin, yung mga tipong galing US, galing Greece, galing Italy, ganyan. Sabi ko, pag ako yumaman, kaya ang mindset namin nung mag-abroad lagi, gusto namin mag-abroad para kasi nakikita namin ang kapitbahay namin pag nag-abroad, nagkakaroon ng kotse, may swimming pool, 2 stories ang bahay, 3 stories kung talagang bonggang-bongga. But eventually mga kababayan, hindi na sila bumabalik rin. Nagfo-for good na rin sila sa US at kung saan-saan sila nag-abroad, Canada. Bibisita lang once, twice a year, ganyan. Yung bahay nga nila parang na lang no? Yung parang ghost house. Walang nakatira. And then nasisira, naluluma. Kasi alam nilang walang future sa Pilipinas. Kaya sabi ko, pati yung ilog sa amin gusto ko magandang-maganda. Naiingit ako sa ilog ng ibang bayan na na yung iba white ang buhangin. Ang sa amin kasi itim. Itim ang buhangin. Pero gusto ko yung ilog namin, yung tipong may pasyalan, di ba? Yun nga, dapat yung mga flood control na yan, may baywalk, may gano'n ba? Yung parang may pasyalan. Right? May cycling area, pwedeng magbisikleta, may mga concrete benches na tambay, may mga ilaw. Hanggang pangarap lang ako. Matutupad ba yan pag naging politiko ako? Ayaw ko nga pasukin ng politics. Sinong politiko kaya magpapaganda ng lugar namin? Hindi ka ganyan, Niwi. Sabi ni Doc Lore, you are only looking forward to spending another day with your friends and kung ano yun yung titirahin. Oh, sorry ka, tas wala kang ginagawang bago? Puro ka lip service. Sana huwag ka nang magtagal sa pwesto mo. Kasi araw-araw na wala kang ginagawa, na ikauunlad ng buhay ng mga Pilipino at poprotekta sa mga Pilipino, kung araw-araw lang ay puro kayo pang-aaway at paninira at panggigipit sa mga Duterte at kalaban nyo sa politika, araw-araw na titindi ang galit ng taong bayan sa iyo. Sabi ni Doc Lorraine, he has allowed the US to set up the theater of war in our country. Yun ang mga exercise, modernization kuno ng ating mga kagamitang pandigma. Sino makaaway natin? Bakit nagre-ready sa gera? Sino sasakop? Wala naman Ang Pilipinas ay solo. Sa Southeast, hiwalay tayo. Ang Thailand, ang Cambodia, ang Myanmar, ang Laos, ang Vietnam, magkakatabi, Indonesia, Malaysia. Ang Pilipinas, nakahiwalay. Yung mga neighbors natin, even China, di ba? Magkakamukha sila, mga inchik sila. Ang mga Pinoy, iba itsura. Hiwalay nga tayo eh. Sino aaway sa atin? Ba't pinayagan mo na mag-set up ng, di ba? Theater of war or kagamitan ang mga na parang magsisiga-sigaan at papalag sa China ang US o makikipag-away. When our charred bodies and the charred bodies of our children are all that remain of our beloved Philippines, Bongbong Marcos will thereby our scorched remains saying his words, I'm sorry, hindi na mauulit. Kayo talaga Amerika, hindi na kayo nahiya. So kung nagkandamatay tayo dahil sa gera, ang sasabihin lang ni Ngiwi ay, hindi na kayo nahiya US, isinabak nyo kami sa gera, yan, patay na ang aking mga kababayan. Ganun ba yun, Ngiwi? Siniswerte ka pa rin talaga, no? Despite na pag-itsura mo, para ka nang namumutla, namamaga, tumatabingi, tuyot, di na maintindihan. Awig mo na yung tatay mo bago
kinain ng bulate or whatever. Pero ano survive na survive. Talagang ang masamang damo matagal mamatay ka. Pag masamang damo talaga. Sorry lang, Iwi, sorry. Wala kang papanagutin. Hindi matatapos ang rally ng mga Pilipino, ang galit, titindi. Baka nga hindi lang rally ang mapala mo Right? Habang lumilipas ang mga araw na nagagalit ang taong bayan sa iyo, ay lalo kang liliit ang mundo mo. Hindi habang panahon, nasa kapangyarihan ka at poprotektahan ka ng men in uniform na ginagawa nyo namang alipin. Hindi naman nila ramdam na mahal mo sila Hindi katulad ng pagmamahal ni Tatay Digong sa mga yan. Ginagamit nyo sila. Marami sa mga yan, labag sa kalooban ang inyong inuutos. Nga lang at trabaho nila yan. Yung iba nga dyan siguro sinisilaw nyo lang sa pera. Pero hindi lahat nabibili ng pera. Pilipino pa ba? May prinsipyo tayo mga kababayan. Marami lang ang kumakapit sa patalim. Pero ang mga Pilipino may prinsipyo. Tama ba? Pa-comment sa comment section at mag-like and subscribe din po kayo.